DJ Long on the mix. Magandang tanghali hapon sa inyong lahat. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Diba nakaka-exercise tong mga ganitong klaseng moves, no? Mga minamahal. Nakokuryente ba kayo? Sige nga, gumalaw din kayo. Alright, sige, tama na yan, no? Oo. Masyado na tayong gumagalaw at pinagpapawisan. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin, no? Kung paano muling nainis. Oo. Kasi 'di ba hindi nila napatalsik itong si Tito Sotto. Tapos sinundutan niya pa ng komento na pinaghahandaan na daw po nila ito nga pong parating na impeachment complaint laban nga po kay Vice President Sara Duterte. O ito, pakita natin sa inyo yung balita. 'Di ba parang tila baga sigurado na, no? Oo, mga minamahal, itong si Tito Sotto dito nga po sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Actually, wala na tayong dapat ipagtaka dito mga minamahal, kasi sabi ko nga sa inyo, last year nakakuha na po ng 1/3 votes, 'di ba? So sobra pa nga sa 1/3 eh. Gaano ba kadaming bumoto nung nakaraang taon? Yeah, tama. 15 or 16. 215 votes ang nakuha agad ni Vice President Sara Duterte na boto para siya ay ma-impeach. Actually, kapag ikaw ay pinagbotohan na, nakarating na po yan sa plenaryo, tapos napagbotohan ka na, isa ka ng impeach, 'di ba? Pero hindi ka pa naman convicted. So, diyan natin malalaman yan sa Senado. So, at the end of the day, mga minamahalang impeachment complaint is a number games. So, ngayon, sabi dito, the Senate is always ready. Kasi part of our job yan. Actually, totoo. 'Di ba? Sana Tito Sotto sana Chis Escudero, nakinig ka. Dito nga po sa advice ni Tito Sotto na ang impeachment complaint ay isa po yang trabaho ninyo na hindi dinidelayed, na hindi pinapatulog, na hindi dinidribbled, at hindi tinatransmit kung saan-saan. 'Di ba? Hindi pinapatawid kung saan-saan. Kasi first time in the history, mga minamahal, na nagkaroon ng impeachment, tapos pinatulog, dinribble ng drinibble, 'di ba? Tapos from 19th Congress na itawid pa sa 20th Congress, abay, syempre sinasabi ko naman sa inyo na mukhang itong si Chis Escudero na paghahalataan before. Tapos inantay niya pang makialam itong Supreme Court, abay, matik na. 'Di ba? So anyway, sabi dito ni Tito Sotto, all we have to do is ratify it again if ever we receive any article of impeachment. Tingnan nyo mga, ito yung gusto ko yung parang nabubuhayan tayo ng loob, mga minamahal 'di ba? Nabubuhayan tayo ng lakas ng sigla tungkol nga po dito sa justice, accountability, and transparency. Kapag ganito yung mga statement na nilalabas, talagang magpupursige ka 'di ba? So kailangan maliwanag ang pananaw ng rules of evidence. Rules of evidence or rules on evidence? Ano ba yung tamang word dyan, mga minamahal? Rules of... Sige. Anyway, sabi dito, rules of evidence at saka yung rules on criminal procedure. I'm preparing for that being the presiding officer. So, ibig sabihin, mga minamahal, sabi nga ni Tito Sotto, that is our job. Part po yan ng trabaho namin na kapag dumating ang article of impeachment, forthwith agad. 'Di ba? Ira-ratify, magsisimula muli. Hindi papatulugin, siguro dito sa statement ni Sotto, binira niya itong si Quezon, itong si Chis Escudero, mga minamahal. So sabi niya, ira-ratify muli. Oo, magsisimula ulit
Oo, ang proseso dito nga po sa trial ni Vice President Sara Duterte at hindi lang basta-basta yung kanilang ginagawang paghahanda, mga minamahal, pinag-aaralan na din nila ang rules of evidence, pinag-aaralan na din nila ang rules on criminal procedure at dahil, mga minamahal, alam naman ninyo na ang Senado ang uupo bilang impeachment court. So ngayon, ang Senado ay isang impeachment court, dito nga po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, abay buwa ka ng inang siyam na chinator na yan, magtigil kayo sa mga agenda ninyo. Maging neutral kayo, lalo ka na Robin. Oo, huwag mong sabihin na kahit sunugin ka, Duterte pa din yung amoy mo. Magbasa ka ng mga rules of evidence dyan. Hindi porket maka Duterte ka, hindi mo na babasahin yan. Magnono ka na lang dyan sa impeachment complaint. Ob-ob ka ba? Ha? Pinanganak ka bang ob-ob? Hindi ka ba marunong magbasa? Diba? Sa mga chinator dyan, diba, na mga, senador ni Vice President Sara Duterte, be neutral naman. Pag na-receive nyo, yung rules of evidence, pwede bang basahin ninyo muna? Oo, kahit man lang 10 page dyan, basahin ninyo. Hindi yung magja-justify na kayo, hindi, no, kasi gawa-gawa lang yan no, kasi ano lang yan fishing lang yan, no, kasi ganito, ganyan. Hindi dapat ganon. Diba? Neutral sana kayo kasi kayo yung magiging impeachment court ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gets? Diba? Dami kasi mga oblaks dyan ng mga senador Parang mga walang... Bobo ba kayo? O, mga Diba nasobrahan sa pagiging panatiko Kaya napag-aalataan tuloy. So, anyway, sabi ko nga sa inyo, wag natin kalilimutan na may nabuo na pong 1/3 vote noon sa Kamara. Kaya I'm pretty sure na pinaghahandaan na din talaga yan nila Tito Sotto kasi posible naman. Hindi sa nagmamadali itong si Tito Sotto pero there is a big tendency, chances, mga minamahal, na kapag nakapasa sa Justice Committee na ipunta dito sa plenaryo, may chance talaga na makakuha ng 1/3 vote. Kung nagawa nga noon, di ba, sobra pa sa 1/3 vote, ngayon pa kaya? Di ba nagigil? Kahit mabawasan man yan. Kasi syempre, nagkaroon na ng election. Imposibleng hindi sila makabuo ng 1/3 votes. Kaya pa din yan. Kaya dapat ibalik si Martin Romualdez Kasi si Martin Romualdez, hawak niya yung Lakas CMD na grupo. Yung Lakas CMD, mga minamahal, naging super majority yan, diba? So, dapat talaga itong si Martin Romualdez, sana naman maibalik dyan sa Kamara, I mean, diba? Para, isa lang yung boses ng mga kongresista, mga congressmen and women, diba? In terms of impeachment. Buti pa nga nung panahon yan ni Martin Romualdez, mga minamahal, no? Nung panahon ni Martin, talagang nagkaroon talaga ng ng pagkakaisa. Hindi naman sinasabi ko na binili niya yung mga kongresista, pero dahil nga pinakita niya bawat ebidensya, binigyan niya ng tag-isa-isang copy, and requirements naman talaga yun, at pinaintindi niya, diba, na ito yung kahalaga ng impeachment, bakit itong ma-impeach, abay, pumirma. Diba, yung mga iilang kongresista. Tapos, nung pumirma yung madami, pinalabas nila na binayaran daw ni Martin. Nasan yung mga ebidensya ninyo? Diba? Anyway, mga minamahal, last year, nakakuha po ng 1/3 votes ang impeachment ni Sara Duterte sa Kamara. So, yeah, yung number na yan, big number yan, and hindi po yan biro. Hindi lang po yan simpleng ingay sa social media. Ibig sabihin, may sapat na bilang po ang mga mambabatas. Diba? Dito nga po sa impeachment complaint ni Sara Duterte na handa nilang isumite dyan sa Senado. Diba? Kaya ibig sabihin, hindi malabo na mangyari na may pasayan sa Senado. Kaya dapat kailangan maghanda na ang Senado dyan. At saka tama lang naman. Ang ginagawa ngayon ni Tito Sotto, yung pinupunto niya na, kaya maganda na ba tayo? Oo. Tama lang naman yan, mga minamahal. Diba kasi bilang Senate President at posibleng magiging presiding officer ng impeachment, obligasyon niyang paghandaan nilang maghanda sa paparating na impeachment. Tandaan ninyo yung impeachment, hindi po dapat yan gagawing kampihan. Oo, kakampi natin si kaaway natin si ganyan. Dapat ito yung narrative natin.
pambihira. Hindi to dapat maging grounds ng paninira, 'di ba? Ito yung impeachment complaint na to kay Vice President Sara Duterte. Ito po ay paggalang sa ating konstitusyon. Kaya anyway, mas mabuti nang maging handa, 'di ba? Mas mabuti nang maging malinaw ang rules. At maging malinaw ang proseso. Kasi naman pagdating, magugulat sila. Sabog, di ba? Magulo. Kapag dumating yung article of impeachment, hindi sila nakapaganda. Kaya mas mabuti na ngayon pa lang, paggandaan na. Kaya anong kinakagalit ng mga DDS dito? Okay, kumpara naman natin dito. Well, gusto nila itong si Chis Escudero kasi, what, mga minamahal. Itong si Chis Escudero, napagulong niya yung impeachment Pinatulog niya, dinribble niya, pinabayaan hanggang sa mawala na ng momentum. Walang malinaw na direksyon nung si Chis Escudero ang Senate President ng bansang Pilipinas at naitaon sa kanya yung impeachment trial, yung article of impeachment. Diba? Hindi nga natin malinaw kung uusad ba yung impeachment ni Sara o hindi. Tsaka hindi sila naging handa pagdating sa publiko. Diba? Tsaka literal na makikita ninyo na parang nandoon yung pag-iwas. Hindi hinaharap, diba? Kaya ngayon mga minamahal, sobrang iba ang kaibahan ni Chis Escudero dito nga po kay Tito Soto. Itong si Chis, mahilig magpatulog. Ito namang si Tito Soto, mas maganda na yung, what mga minamahal yung ibig sabihin na prevention is better than cure. Diba? So ngayon pa lang, pinaghandaan na. Para hindi sila maging sabog kapag dumating na yung article of impeachment. Mga kababayan, ang impeachment ay hindi po yan laban sa politiko. Yan po ay tungkol sa pananagutan. Ha, gets ninyo mga minamahal, kahit sino pa ang nasa posisyon mo, yung gusto mo, presidente, vice-presidente, senate president, walang exempted. Oo, kapag ang pinag-usapan natin dito is yung accountability. At kapag handa ang Senado, ibig sabihin, talaga nga namang tama lang yung pinapasweldo natin. Kasi handa silang gampanan ng kanilang tungkulin sa taong bayan. Diba? Diyan dapat napupunta yung mga taxes natin sa mga senador na nagpapaka-public servant. Diba? Hindi yung meron silang pinapanigan na sino man. Diba? Ulitin ko, ang impeachment, hindi po yan basta-bastang namumulitika. Yan po ay pananagutan. Diba? So, anyway, tama itong sinabi ni Tito Soto, no? Oo. Ano pa bang sinabi niya dito? Basahin pa ba natin, no, yung mga minamahal? Okay. Biglang nawala Wait lang. Sabi niya pa dito, kailangan maliwanag. Yan. Nabasa na pala natin. Nakalimutan ko lang. Sorry naman, mga minamahal. Alright. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahala. And lagi nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video po na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan!